Kanina pa ako nakaupo dito sa may harap ng bintana. Inaabangan ko ang pagdating ni Jake, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito dumadating. Nagkakandahaba na ang leg ko sa kakatanaw sa gate, pero hindi pa rin dumating si Jake. Umaasa pa naman ako na uwi ito ng maaga ngayon dahil iyon ang pangako nito sa akin, pero mukhang hindi matutupad iyon. Malungkot akong napabuntong hininga. Nitong mga nakaraang araw, nagiging maayos ang kalagayan ko. Siguro dahil naging effective ang gamot na iniinom ko lalo na at malapit na akong mag-undergo ng surgery. Kaya lang hindi ko din talaga maiwasan na makaramdam ng kawalang pag-asa, lalo na at habang tumatagal, nagiging malabo na ang pagsasama naming mag-asawa ni Jake. Madam, kailangan niyo na pong mahiga ng kama. Halos 9:00 na po ng gabi at bawal po kayong mapuyat, narinig kong sambit ng personal nurse ko. Malungkot akong napatitig dito bago ako nagsalita. Ihintayin ko na lang si Jake. Pauwi na iyon. Nangako siya sa akin na uwi siya ng maaga, nakangiti kong sambit. Napansin ko naman ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata ng nurse. Na para bang naaawa ito sa akin. Madam, sorry po pero palagay ko po, hindi uwi so Sir Jake ngayong gabi, sambit nito. Kunot noo ko naman itong tinitigan. Simula po kasi nang naging nurse niyo po ako, napapansin ko po na madaling araw or umaga na kung umuuwi si Sir. Kaya kaya ko po nasabi na. Okay lang. Sige na naiintindihan ko. Tulungan mo na lang akong mahiga sa kama. Matutulog na ako, pilit ang ngiti sa labi na bigkas ko. Hindi ko na din hinayaan pa na matapos nito ang sasabihin nito sa akin. Masakit kasi sa kalooban lalo na at totoo ang lahat ng sinasabi nito. Matagal ko nang alam ang tungkol sa pagiging late ng uwi ni Jake at alam ko din kung sino ang kasama nito ngayon. Kaya lang nangako si Jake sa akin Nangako ito na uwi ng maaga pero hindi nangyari. Dapat pala hindi na lang ito nangako para hindi na ako aasa at naghintay dito. Nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Kaagad naman iyong dinampot ng nurse at iniabot sa akin. Saglit lang. Check ko lang at baka importante ang mensahe. Bigkas ko at ganoon na lang ang panlulumo ko ng kaagad na tumampad sa paningin ko ang mga larawan. Si Jake, natutulog sa ibabaw ng kama habang nasa tabi nito si Jolene. Hindi ko na mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Kung ganoon, wala pala talagang kwenta na maghintay ako ngayong gabi. Pinaasa lang ako ni Jake at masakit sa akin iyon. May mga iba pang larawan na naisend sa akin pero hindi ko na tiningnan pa. May mga mensahe din pero hindi ko na binasa pa. Masasaktan lang kasi ako Alam kong sobrang masasaktan lang ako. Ni hindi ko na nga pala namalayan pa na nabitiwan ko na pala ang hawak kong cellphone. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng matinding panghihina. Kung kanina, may energy ako para hintayin ang pag-uwi ni Jake, ngayon wala na. Lahat ng pag-asa na naiwan sa puso ko ay biglang naglaho. Malungkot kong tinitigan si Nurse Mildred na noon ay kitang-kita ko sa mga mata nito ang pakikisimpatya. Matutulog na ako, mahina kong sambit sa pagitan ng aking pagluha. Kaagad naman ako nitong inalalayan patungo sa kama. Tinulungan na maihiga ng maayos sa kama at nang mapansin nito na ayos na ang pagkakahiga ko, akmang mamasahiin pa sana ako nito sa talampakan pero mabilis ko itong pinigilan. Okay na. Matutulog na ako. Magpahinga ka na din Nurse Mildred, nakangiti kong sambit. Napansin kong saglit itong tinitigan pero nang pilit ko itong ngitian, tumango na lang ito at nakangiti na inayos ang kumot ko. Okay, pero kapag kailangan mo ako tawagan mo lang ako ha? Nasa kabilang room lang ako. Sambit nito. Muli naman akong tumango. Ilang saglit lang, lumabas na din naman si Mildred. Naiwan naman akong hindi na naman mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Muli kong narinig ang pagtunog ng aking cellphone pero hindi na ako ang abala pang. Titigan iyon. Tumigil ako ng higa habang patuloy ako sa aking pag-iyak. Jake, kailangan na ba kitang isuko sa kanya? Mahal kita. Mahal na mahal kita at siguro, kung kanino ka masaya, doon ka na lang, mahina kong sambit. Pagkatapos kong sabihin ang katagang iyon, hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog pero muli akong nagising sa mahinang haplos sa aking noo. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, kaagad na sumalubong sa paningin ko si Jake. Mukhang kakarating lang nito dahil nang tumitig ako sa may bintana, napansin ko na maliwanag na.
Jake, mahina kong sambit. Muli kong naalala ang pangako nito sa akin kahapon na hindi natupad. Paalis ka na, patay mali siya kong tanong kahit na ang alam ko kakarating lang nito. Napansin ko naman na saglit itong natigilan sabay tango. Yes, paalis na ako. Dumaan lang ako dito sa room mo para magpaalam, nakangiti nitong sambit. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka. Magpapaalam ka? Bakit, nagtataka kong tanong? May 2 weeks business trip ako, mahal. Ayaw ko sana dahil nga sa sitwasyon mo pero. Jake, okay lang. Okay lang ako, pilit ang ngiti sa labi na bigkas ko kahit na ang totoo, pigil ko na ang sarili ko na maiyak. Hindi ba aware si Jake na next week na ang surgery ko? Sadyang wala bang pakialam sa akin ang asawa ko? Don't worry, sa pagbalik ko, babawi ako sa iyo. 2 weeks lang naman ito eh. Bigkas ni Jake sa akin kaya kahit na masikip sa bundok at masakit sa kalooban, tumango na lang ako habang may pilit na ngiti na nakaguhit sa labi. Wala naman akong magagawa eh. Wala talaga akong magagawa lalo na at alam kong hindi ko din naman ito mapipigilan. Siguro nga, hindi na talaga ako mahal ng asawa ko. Kung business trip man ang purpose ng pag-alis nito, walang dapat na ikasama ng kalooban pero kung may ibang purpose, siguro ito na din ang tamang oras para palayain ko ito. Wala nang dahilan para ipilit ko ang gusto ko. Wala nang dahilan para ipaglaban ang pagsasama naming dalawa. Okay lang, Jake. Mag-ingat ka. Nakangiti kong sagot dito. Muli kong naramdaman ang mabilisang pagdampi ng labi nito sa noo ko, kaya hindi ko na naman mapigilan ang maluha. Halik sa noo. Iyon na lang ang kayang ibigay sa akin ni Jake. Iyon na lang ang kaya nitong gawin para kunwari iparamdam sa akin nitong si Jake na ako ang ina ng anak nito. Salamat! Habang wala ako, inumin mo sa tamang oras ang mga gamot ha? Don't worry, tatawag ako palagi sa iyo. I love you, Elena. Nakangiti pa nitong sambit. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko dito bago ko iniiwas ang tingin ko dito. Tuluyan nang lumabas ng kwarto ko si Jake at nang muli akong mapag-isa, hindi ko na naman mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Hindi ko alam kung bakit ako pinapahirapan ng tadhana ng ganito. Ang akala ko talaga, simula noong nagsama kami ni Jake, bilang mag-asawa, puro tuwa na lang ang mararamdaman ng puso ko, pero nagkamali ako. Ang lakas ng loob ko para itakwil ang tunay kong mga magulang na hindi din ako mahal sa pag-aakala kong tuluyan ko na ding natagpuan ang mga taong magmamahal sa akin, pero nagkamali ako. Mukhang maulit lang ang sakit. Mukhang maulit lang ang kabiguan at mas masakit ang ngayon. Dobleng sakit dahil nakikipaglaban ako sa sakit kong cancer, tapos sugatan pa ang puso ko dulot ng pagkakaroon ni Jake ng ibang babae. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang pero siguro, ito na ang nakatadhana sa akin. Kung sa hukay man ang maging destinasyon ko, buong puso kong tatanggapin iyon. Pero sana, hindi na magtatagal. Hirap na ako. Mahina kong sambit at pagkatapos kong sabihin ang katagang iyon, bigla na lang akong dumuwal ng dugo. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat kasabay ng matinding takot sa puso ko. Isa itong bad sign dumating na siguro ang magiging wakas ko. Nasa ganoon akong sitwasyon nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Nurse Mildred at kaagad na nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat nang mapansin nito ang dugo na idinuwal ko sa may paanan ko. Madam, naku po madam, ayos ka lang ba? Seryoso nitong bigkas. Isang pagtango ang naging sagot ko at muli akong dumuwal. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko na ang pagkataranta ni Mildred at narinig ko na lang na tinawagan nito ang personal driver ko. Yes, may mismong si Mommy Trexie ang kumuha ng personal driver ko para kapag mga ganitong emergency situation, mabilis akong madala sa hospital. Mildred, si Jake, nang hihina kong tanong kay Mildred. Madam, nakaalis na po si Sir Jake. Teka lang, gusto mo bang tawagan ko siya? Seryosong tanong nito sa akin. Kaagad naman akong umiling. No need at sana, hindi na makarating sa kanya ang mga nangyari sa akin ngayon. Ayaw ko nang nakikitang kinaawaan ako ng lalaking labis kong minahal. Lumuluha kong sambit. Nako, asawa po kayo ni Sir Jake at kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, dapat lang po siguro na alam niya. Seryosong sagot naman sa akin ni Mildred. Nanghihina na muli akong umiling. Si Jana. Nasaan si Jana? Bago niyo ako dalhin sa hospital, gusto kong makita ang anak ko. Naluluha kong sambit.
Tumalima naman si Nurse Mildred. Tinawagan nito si Yaya Gloria at ilang saglit lang, pumasok na din dito sa loob ng kwarto ko si Gianna. Mommy, naiiyak na tawag sa akin ng anak ko. Hindi ko na napigilan pa ang tuloy-tuloy na pagpatak ang luha sa aking mga mata. Mommy, Kelly, are you crying po? Masakit na naman po ba ang tummy niyo? Here, message ko po. Please, don't say really, Mommy. Naluluha na bigkas ni Gianna na parang isang punyal na patuloy na sumusugat sa puso ko. Ayaw kong nakikitang pati ang anak ko ay apektado sa sitwasyon ko ngayon. Baby, no. Don't say raray. Ayos lang si Mommy. Okay lang si Mommy. Seryoso kong sambit. You're not okay, Mom. I love you po. Sambit nito kasabihan ng pagyapos nito sa akin. I love you too, baby. Dadalaw na naman ng hospital si Mommy and kapag hindi ka agad ako makauwi, be a good girl. Mag-aral kang mabuti. Ayaw kong nakikita kang palaging umiiyak. And kapag hindi ka agad ako makauwi, you can call Lola Trixie and Lolo Dominic. Seryosong sambit ko. Opo. Mommy, gagaling na po kayo kaya magvivisit ulit po ulit kayo sa hospital. Gagaling na po kayo diba, umiiyak nitong sambit. Hindi ko alam kung tatango or iling ba ako pero sa huli, isang impit na paghikbi na lang ang naging sagot ko habang nakayapos ako kay Gianna. Alam ko sa sarili ko na sobrang mamimiss ko itong anak ko. Alam ko sa sarili ko na baka nga, hindi ko na maramdaman ang init ng yakap nito, kaya nga kailangan kong sulitin ang sandaling ito. Kaya lang, hindi pala pwede. Lalong-lalo na at ang mismong katawan ko na pala ng unti-unting bumibitaw. Muli akong nagkamalay na nasa loob na naman ako ng emergency room. Sumalubong sa paningin ko ang ilang mga medical staff, pati na din ang mga doktor na naghahandle sa sakit ko. Sa pagkakataon na ito, may mga bagong mukha akong nakita pero hindi ko na pinansin iyon. Hanggang sa bigla na lang nagsalita ang isa sa kanila. Tawag nito na kaya hindi ko mapigilan ang mapakunot noo. Napatitig ako sa taong bigla na lang tumawag sa akin na ate na noon ay dahan-dahan nitong tinatangal ang face mask at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa pagkagulat nang sumalubong sa paningin ko ang kapatid kong si Janu. Yes, hindi ako maaaring magkamali. Si Janu ang nasa harapan ko ngayon. Janu, mahina kong sambit. Gusto kong makasigurado na ito na nga ba ang kapatid ko. Sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita, nag-iba na din ang feature ng mukha nito. Mas lumaki ang pangangatawan at mas nagiging matured. Yes, ako ito. Ang bunso mong kapatid na si Janu. Ate, ano ang nangyari? Paano ka umabot sa ganitong sitwasyon? Seryoso nitong tanong sa akin. Napatingin pa ako sa kasama nitong doktor na noon ay bago din sa paningin ko at nang mapanasin marahil na gusto akong kausapin ng kapatid ko ng masinsinan. Kusa nitong niyaya ang mga kasamahan nitong medical staff na lumabas na muna. Dr. Arellano, sa labas na muna kami. Wika nito gamit ang baretono nitong boses. Bata pa din ang nasabing doktor at siguro halos kasing edad lang iyon ni Jake. Thank you, Doc Allen Walden. Kapatid ko siya at gusto ko muna siyang makausap. Seryosong sagot naman ni Janu habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Nang kami na lang maiwan dito sa kwarto, naramdaman ko ang paghawak nito sa kamay ko habang kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata. Ate, isa na akong ganap ng doktor at pangako, lalaban ka. Ilalaban ko ang buhay mo na unti-unting sinisira ng dahil sa sakit na iyan. Seryoso nitong wika. Muli na naman akong naluha. Janu, paanong isa ka ng ganap na doktor? Kung ganoon, nagbunga din ang pagpupusigi mo. Binabati kita, kapatid. Lumuluha kong sambit dito. Siguro nga, mabait pa rin sa akin ang kapalaran. Gumawa pa rin ng paraan ang langit para makaharap ko ulit kahit na hindi na lang ang mga magulang ko. Kahit na si Janu na lang na nag-iisa kong tagapagtanggol noong mga panahon na down ako at ngayong nandito na ako sa dulo ng buhay ko, nandito na naman siya sa tabi ko. Handa na naman akong damayan at handa na naman itong punasan ang luha na pumapatak mula sa aking mga mata kagaya ng ginagawa nito ngayon sa akin. Habang tumutulo ang luha mula sa aking mga mata, patuloy din ito sa pagpunas sa aking pisngi habang kitang-kita ko din ang pait sa mga titig nito sa akin.
Matagal ko nang alam ang tungkol sa sitwasyon mo at sa tuwing wala kang malay na isinsugod dito sa hospital, nandito ako palagi sa tabi mo, ate. Pasensya ko na kung wala akong lakas ng loob na magpakita sa iyo. Alam mo iyon, nahihiya ako lalo na at alam kong isa ako sa mga dahilan kung bakit lumalabas noon na para bang kasabwat ako nila nanay na ibenta ka sa De La Fuente na iyon. Seryoso nitong wika sa akin. Benta? Anong pagbenta? Hindi ko maintindihan. Seryosong tanong ko. Para ka na din namin ibinenta noon. Nakalimutan mo na ba, malaking halaga ang ibinigay kina nanay ng Daniel Jake De La Fuente na iyon kapalit ng huwag ka na daw namin guluhin. May kontrata pang ang pinirmahan sila nanay at tatay noon kaya naman iyon na din ang dahilan kaya lumayo kami. Nagbanta si Mr. De La Fuente na kapag lalapit-lapit pa raw kami sa iyo, may kalalagyan daw kami. Seryoso nitong sambit. Hindi naman ako nakaimik lalo na at medyo aware ako sa bagay na iyon. Labis ng galit na nararamdaman ko sa mga taong nagluwal sa akin dito sa mundo, lahat ng ginagawa ni Jake noon ay natutuwa ako. Lalo na at ramdam ko pa ang pag-aalaga nito sa akin noon. Pero iba na ngayon, may iba na si Jake at siguro, ako na din ang tatapos sa kontrata na iyon. Pero hindi ko akalain na lolokohin ka din pala ng asawa mo, ate. Hindi ko akalain na pababayaan ka niya ng ganito. Masakit sa akin na makitang tanging nurse at driver mo lang ang kasama mo sa tuwing may check-up ka dito sa hospital. Nasaan ang asawa mo, ate? Bakit sa mga sandaling kailangan mo siya, wala siya? Seryosong muling tanong ni Janu sa akin. Kaagad din naman akong nag-iwas ng tingin dito. Ayaw kong magmukhang masama sa mga mata nito ang ama ng anak ko, pero may lakas pa ba akong natitira para ipagatangol si Jake? Wala na eh. Sagad na ako at nasa stage na ako na gusto ko nang sumuko. Nagkalabuan na kami ni Jake at wala ng pag-asa ang relasyon namin. Ayaw ko nang maging pabigat sa asawa at anak ko, Janu. Mahina kong sambit. Napansin kong natigilan naman ito. Ano ang maitulong ko? Ate Elena, ikaw ang dahilan kung bakit natupad ang pangarap kong maging doktor. Nang dahil sa pera galing sa Daniel Jake De La Fuente na iyon, nakapagtapos ako sa pag-aaral kaya naman kahit na ano pa ang hilingin mo, susundin ko. Seryoso nitong wika. Huwag kang mag-aalala, simula ngayong araw, ako na ang bahala sa iyo. Sisiguraduhin kung gumaling ka at kung kinakailangan na dalhin kita sa ibang bansa para doon magpagamot, gagawin ko. Seryoso nitong muling wika. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo dahil sa sinabi nito. Ibang bansa. Ano ang ibig mong sabihin? 2 linggong bakasyon na hindi naman talaga business trip ang sadya, kundi ang magliwaliw kasama si Jolene. Alam kong mali, isang malaking pagkakamali pero promise last na talaga ito. Hindi na maulit at ipofocus ko na ang sarili ko kay Elena sa pagbabalik kong ito ng Pinas. Tapos na kasi ang 2 linggong bakasyon at babalik na sa dati ang lahat. Sa pagbabalik ko sa piling ng asawa kong si Elena, sisiguraduhin kong magiging masaya na kaming dalawa. Hindi na ako magluluko. Hindi na ako titingin sa ibang babae at lalong hindi na ako papatol sa iba. Hindi ko mapigilan ang mapailing habang pinagmamasdan ko si Jolene. Napaka-sexy nito sa kasuotan nito ngayon na pulang 90s habang abala ito sa pag-aayos ng mga pinang shopping sa kung saan saang mamahaling shop dito sa Japan. Siyempre, ako ang gumastos. Regalo ko dito dahil sa maganda nitong performance. Ipokrito ako kung hindi ko aminin sa sarili ko na nag-enjoy sa piling ni Jolene lalong-lalo na pagdating sa kama. Kaya nga bilang kabayaran, binibigay ko dito lahat ng nais nito. DJ, thank you nga pala sa mga ito. Hayaan mo, mas lalo ko pang gagalingan pagdating sa trabaho. Nakangiting wika ni Jolene sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng trabaho ang tinutukoy nito pero kung ano man iyon wala na akong pakialam pa. Kasabay ng paglisan namin dito sa bansang Japan ay ang pagtangal ko din sa Jolene na ito sa buhay ko. You're welcome. Bilisan mo nang magligpit at baka mahuli pa tayo sa flight. Seryosong wika ko. Pagkatapos noon, dinampot ko ang aking cellphone na 2 linggo na din na sinadya kong i-on at i-off para walang istorbo. Isa pa, ayaw ko kasing tumatawag si Elena sa akin, lalo na kapag si Jolene ang kasama ko, dahil mas lalo lang akong sinisingil ng matinding konsensya. Lumabas ako patungo sa maliit na balcony ng kwarto kung saan kami naka-check-in ni Jolene. Tumampad sa akin ang sangkatutak na missed calls mula sa iba't ibang number, kasama na ang number ni Elena pati na din ni Mommy at Daddy.
E ay huli, numero ni Mommy ang nagpasya kong tawagan. Saka na ako tatawag kay Elena kapag nasa Pinas na ako. Isa pa, may regalo ako para kay Elena kaya naman tiyak akong kahit na nagtatampo ito sa akin, alam kong lalambot din ang kalooban nito once na lambingin ko na ito. Hindi ko mapigilan na ilabas ang isang maliit na kahon na mula sa bulsa ng aking coat. Lingid sa kaalaman ni Jolene, bumili ako ng isang set ng alahas para kay Elena. Isa yung diamond set jewelry na millions ang halata at alam kong magugustuhan ito ni Elena. Mahilig si Elena sa mga diamonds. May bag din akong binili na nasa personal luggage ko na din isa yon signature bag para lang sa pinakamamahal kong asawa. Lahat ng luho dito sa mundo, kaya kong ibigay kay Elena kaya sana lang talaga gumaling na ito para naman bumalik na sa dati ang pagsasama naming dalawa. Nagpasya na akong ideal ang numero ni Mommy. Ilang ring lang sumagot na din naman kaagad ito pero halata sa boses nito ang pinaghalong pagkadismaya at galit. DJ, mabuti naman at naisipan mong tumawag. Ano, wala ka bang balak na umuwi? Iyang Jolene na iyan na lang ba ang gusto mong gawing asawa? Seryosong tanong ni Mommy sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka. Paano nalaman nitong si Mommy na si Jolene nga ang kasama ko, di ba? Mom, Jolene is in my personal secretary, kaya naman normal lang naman siguro na siya ang kasama ko palagi, di ba? We're working, Mom, kaya please, huwag naman po kayong mag-isip ng kahit na ano sa amin. Seryosong sagot ko. Working. Abat, working na ba ang tawag sa 2 linggo mong bakasyon na imbes ang pamilya mo ang kasama mo ay ang kabit mo? Galit nitong tanong sa akin. Of course, nagulat ako. Paano nalaman ni Mommy na nandito ako sa Japan for vacation? Hindi ako kagaya ng asawa mo na mabilis mauto, DJ. Bumalik ka na dito ng bansa kung gusto mo pang maabutan ang asawa mo bago ilibing, galit nitong muling bigkas. Kaagad nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Hindi ko ito inaasahan or let's sobrang nagulat ako. Pakiramdam ko bigla akong nanghina at napaupo. Ano? Anong sabi mo? Mom, hindi ito magandang biro. Seryoso kong sambit. Kahit na malamig ang buong paligid, bigla akong pinagpawisan. Hindi mo alam? Sa bagay, paano mo nga naman pala malalaman gayong umpisa pa lang, wala ka nang pakialam sa asawa mo? DJ, patay na ang asawa mo. Hindi na kayanan ni Elena ang surgery noong nakaraang linggo at wala na siya. Seryosong tong wika na parang isang bomba na biglang sumabog sa ulo ko. Ano? Paanong? Hindi ko maintindihan kung paano mo natiis ang asawa mo na iwan gayong alam mo naman na malapit na ang surgery niya. Hindi ko alam kung gaano kawalang kwentang asawa ka, gayong alam mo sa sarili mo naghihirap ang asawa mo sa sakit niya at anumang sandali ay pwede niya na tayong iwan. Galit na muling wika ni Mommy. Hindi naman ako nakaimik dahil sa matinding emosyon na nararamdaman ko. Ni hindi ko na nga namalayan pa na lumuluha na pala ako. Surgery? Shit! Nga pala paano ba nawala sa isipan ko na last week pala nakatakda ang first surgery ni Elena? Bakit hindi ko iyon naalala at nagawa ko pa talagang lumabas ng bansa para lang makapagliwaliw kasama ang kabit ko? Mom, I am sorry. Hindi ko alam. Nakalimutan ko ang tungkol sa surgery at hindi ko akalain na wawala na siya. Mahina kong sambit. Wala sa sariling napasabunot ako sa aking buhok. Ni hindi ko nga namalayan pa na nabitawan ko na pala ang hawak kong cellphone kasabay ng pag-flashback sa isipan ko ang mga masasayang alaala naming dalawa ni Elena. Ang mga pangako na binitiwan ko dito na ito lang ang mamahalin habang wakas ay hindi natupad. Hindi ko na alagaan ng maayos ang asawa ko at ngayon nalaman ko na lang na wala na ito. Sa naisip kong iyon, hindi ko na mapigilan ang mapaiyak. Guilty at walang kapantay na sakit ng kalooban ang nararamdaman ko ngayon. Wala na si Elena. Ibig bang sabihin nito, hindi ko na ito makikita kahit na kailan. Sa naisip kong iyon, walang sabi-sabing muli akong pumasok ng kwarto. Basta ko na lang dinampot ang aking luggage at basta na lang akong naglakad palabas ng hotel room. DJ, teka lang. Hay, hindi pa ako tapos mag-empake. Wait for me. Narinig ko pang wika ni Jolene pero hindi ko na yun pinansin pa. Tuloy-tuloy lang akong naglakad palabas ng hotel. Ayaw ko nang magsayang ng oras. Gusto ko nang makita ang asawa ko. Si Elena na pinabayaan ko na makipaglaban sa sakit nito. Sa kahuli-hulihang pagkakataon ng buhay nito, ni hindi man lang nito naramdaman ang presensya ko. Ni hindi ko man lang naiparamdam dito kung gaano ko ito kamahal.
Elena, I am sorry. I am sorry, mahal ko. Mahina kong sambit. Pagkadating ng airport, kailangan ko pang maghintay ng halos 4 na oras para sa aking flight pabalik ng Pinas. Gustuhin ko mang sumakay na lang sa ibang eroplano na may mas maagang flight, hindi na pwede. Palibhasa kasi, malapit na ang Pasko kaya karamihan sa mga flights ay fully booked na. Wala sa sariling napaupo ako sa waiting area. Tinangka kong muling tawagan si Mommy pero hindi ito sumasagot kaya naman nagpasya akong si Yaya Gloria na lang ang tawagan. Gusto kong tanungin ito kung kumusta na ba si Gianna. Kung apektado man ako ngayon sa pagkawala ni Elena, mas lalo na siguro ang anak naming si Gianna. Sir Jake. Mabuti naman po at tumawag kayo. Si Madam Elena po. Si Madam Elena wala na po siya. Bungad ng umiiyak na si Yaya Gloria sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin ang tungkol dito? Bakit ngayon lang seryoso kong tanong dito? Sir, sorry po. Ilang beses po akong tumawag sa inyo pero palagi pong naka-off ang phone nyo. Saka po minsan na nakontak ka namin ni Gianna pero babae po ang sumagot. Sabi niya po, tulog po kayo at hindi pwedeng istorbuhin. Muli nitong wika. Wala sa sariling napasabunot ako sa aking buhok. Aminado ako sa sarili ko na palagi kong ini-off ang aking cellphone. Kung bubuksan ko man, iyon iyong mga panahon na kailangan kong makipag-communicate sa kumpanya para i-monitor ang takbo ng opisina. Wala na po si Madam Elena tapos si Gianna, ilang araw na din pong ayaw kumain. Hindi niya matanggap na wala na ang mommy niya. Tanging si Madam Trixie lang din ang nakakalapit sa kanya kasi po palagi siyang nagtatantrums. Galit siya sa pagkawala ng mommy niya, sir. Muling wika ni Yaya Gloria. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa mga nangyari at alam ko sa sarili ko na hindi ko naalagaan ng maayos si Elena. Nagiging makasarili ako at ni sa hinagap, hindi ko akalain na darating ako sa ganitong sitwasyon. Natuluyan na pala akong iniwan ni Elena nang hindi ko man lang namamalayan. DJ, ano ang nangyari? Teka lang, ano ang problema? Nasa ganoon akong sitwasyon nang bigla na lang dumating si Jolene. Malamig ang mga titig na ipinukol ko dito sabay iling. DJ? No. Don't call me that name. Boss mo ako kaya dapat lang na irespeto mo ako at wala kang karapatan na tanungin ko kung ano ang nangyayari sa akin ngayon. Seryosong sagot ko sa kanya. Napansin kong natigilan si Jolene. Seryoso akong tinitigan sa mga mata sabay buntong hininga. Is it because of Elena, ganoon ba? Kung ganoon, alam mo na pala na wala na siya, seryosong tanong nito sa akin. Kaagad na nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi nito. Alam mo na wala na si Elena. Kailan pa, halos pasigaw na tanong ko dito. Napansin kong pinagtitinginan kami ng iba pang mga pasaherong naghihintay ng kani-kanilang flights, pero wala akong pakialam pa. Feeling ko kasi niluko ako nitong si Jolene. Alam na nito na wala na si Elena. Paano nangyari iyon? DJ, I am sorry. Alam ko kasing masasaktan ka kapag malaman mo na wala na siya kaya-kaya. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Jolene nang bigla na lang tumama ang palad ko sa pisngi nito. Malakas ang pagkakasampal ko dito kaya naman napaupo pa ito sa upuan kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata nito.